Sa video naman po na ito, pag-uusapan natin ang Great Pyramid of Giza, kung saan sinasabing napaka-imposibleng magawa ito noong mga panahon kung kailan ito itinayo. Kaya dito po pumapasok yung mga teorya na maaaring may mga extraterrestrial na nilalang ang tumulong sa mga Egyptians para mabuo ang Great Pyramid of Giza. Pero bago po tayo magsimula, baka naman pwede kayo mag-iwan ng like and subscribe dito sa ating channel. Ayon sa mga Egyptologists, ang Great Pyramid of Giza ay ginawa around 4,500 years na ang nakakaraan. Ito ay sa ilalim ng pamumuno ni Pharaoh Khufu at pinaniniwalaan na ito ang kanyang huling himlayan. Naniniwala kasi ang mga ancient Egyptian na ang buhay ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Pagkatapos ng kamatayan, ang kaluluwa raw ng tao ay naglalakbay sa underworld kung saan ito ay hinuhusgahan ng mga Diyos. Ang mga namuhay sa kabutihan ay nananatiling walang kamatayan sa kabilang buhay. Kaya't para pagandaan ng kabilang buhay, ang mga paraon ay gagawa ng libingan para sa kanilang sarili habang sila ay naghahari. Maraming pagkain, kayamanan, alahas, sandata at damit ang ililibing kasama ng paraon sa piramid. Ito ay upang magamit nila sa kabilang buhay. Pagkatapos nilang mamatay, ang kanilang mga katawan ay ginagawang mami at ilalagay sa isang kahon o batong sarcophagus. Yung sarcophagus po, ito po yung mga kabaong ng mga pharaoh. Ngunit sa Great Pyramid of Giza, walang nakitang matibay na katibayan tungkol dito. Nang pumasok po ang mga archaeologist, ang nakita lamang nila ay 3 relic at isang walang laman na sarcophagus. Hindi po ito kagaya ng karamihan sa mga makasaysayang pyramid sa Egypt at Sudan na ginagamit bilang mga libingan at marami na ring teksto na nagpapatunay na ito ang kanilang kaugalian. Kaya dito po nabuo yung mga alternatibong teorya. Ang sarcophagus na natagpuan ay pinaniniwalaan kay Khufu at ang mga kayamanan na dapat nakapaligid dito ay pinaniniwalaang ninakaw bago ito nakuha ng mga archaeologist. Kaya lang, hindi po sumasang-ayon yung iba dito. Meron pa raw pong ibang gamit yung pyramid, hindi lang daw basta libingan. Ang sabi dun sa isang teorya, ito raw ay planta para makabuo ng kuryente. Sinasabi ng mga unang taong naniniwala dito na ang mga sinaunang Egyptian ay napakahusay sa teknolohiya at natutunan nila kung paano gamitin ang kuryente. Bilang ebidensya para sa teoryang ito, ipinakita ang ilan sa mga likhang sining sa mga dingding ng ilang sinaunang Egyptian temple. Sinasabing sila ay gumawa ng isang bombilya, ngunit pagkatapos ay nawala ang teknolohiya sa ibang pagkakataon. Pero ang sabi ng ilan, ang likhang sining na ito ay naglalarawan ng isang kwentong mitolohiya ng Egypt. Ngayon, dumako na tayo sa pinaka-interesting part ng Great Pyramid of Giza. Ito ay walang iba kundi ang tanong na, paano nga ba ginawa ang pyramid na to? Sa totoo lang po, ito yung pinakamahiwagang part ng Great Pyramid of Giza. Kasi nga po, paanong nakagawa ang mga tao noon ng 481 feet na taas para sa isang estruktura gamit lamang yung mga batong ito. At kada bato po na yan ay tumitimbang sa pagitan ng 2.5 tons hanggang 80 tons ang isa. Ito pong mga bato na to ay maingat din pong pinagpantay-pantay kahit wala pong mga modern equipment. Ang isa pang tanong po dito, paano rin daw po itong naisalansan ng maayos, lalo na po yung itaas na bahagi. Kasi nga raw po, napakabigat talaga ng bawat bato. Ang Great Pyramid of Giza ay sinasabing na itayo sa loob ng 20 years lang ng mga kawawang alipin at pinilit magtrabaho ng buong araw at brutal na inaabuso at hinahagupit. Ito pong teorya na to ay mahabang panahon na pinaliwalaan ng mga tao na alipin daw yung mga nagtayo ng pyramid. Pero ang totoo po pala, ang mga taong nagtayo ng pyramid ay mga manggagawang may mataas na kasanayan. Yung mga highly skilled workers po talagang gumawa. Hindi rin sila nagutom at inabuso. Sa halip ay binigyan sila ng masasaganang pagkain. Sila ay naniraan sa mga lungsod at sinuportahan sila ng iba't ibang komunidad sa mga panong yun. Dahil ang mga mamamayan sa Karian ay iginagalang ang kanilang pharaoh, nagkakaisa sila para matagumpay na maitayo ang pambansang proyekto. Humigit kumulang 20,000 hanggang 30,000 ang bilang ng mga manggagawa na nagtayo at nagtrabaho ng 10 oras sa isang araw para maitayo ito. Sinasabing mayroong 5.5 milyong tonelada ng limestone
8,000 tonelada ng granite, at 500,000 tonelada ng mortar. At karamihan sa mga materyales ay galing pa mula sa rehiyon ng Southern Egypt na nasa 800 kilometers ang layo. Ang tanong ngayon, paano naputol ang mga batong ito? Paano din nila dinala ang mga batong ito mula sa Southern Egypt? At kung paano ito isinalansan para mabuo ang pyramid? Sa tulong ng mga archaeologist, may iba't ibang teorya patungkol sa pamamaraan na ginamit ng mga ancient Egyptians, gaya ng paghahanap ng mga bitak at mga butas sa mga bato, tapos lalagyan ng mga wooden wedge at ibababad sa tubig. Kapag yung bato ay sumipsip ng tubig, ang mga wooden wedge ay mag-expand, kaya yung bato from inside mabibiyak. Tungkol naman sa pagdadala ng malalaking bato, ang pinakamataas na posibilidad sa mga teorya ay gumawa sila ng mga balsa na lumulutang sa ilog, mula doon sa quarry hanggang malapit doon sa construction site. At kapag ang mga bato ay iniahon na sa ilog, inilalagay naman nila ito sa ibabaw ng sledge para dalhin sa construction site. Ito po pala yung larawan ng sledge. Yan po yung mga sasakyan na walang gulong. Kadalasan pong ginagamit yan sa mga malalamig na lugar kagaya ng Antarctica at Iceland. Ang batayan naman po ng teoryang ito ay ang mga nakapinta sa pader na matatagpuan sa libingan ng Jehutehotep na itinayo around 1900 BC. At ang teoryang ito ay natuklasan sa isang pag-aaral noong 2014. Makikita mo sa mga nakapinta ang 170 katao. Gamit ang lubid, hinihila nila yung rebulto ng isang paraon. Kung susuriin pa nating mabuti yung mga nakaguhit, makikita mo na ang isang lalaki ay nagbubuhos ng tubig sa buhangin sa harap ng rebulto. Nung una, naniniwala ang mga archaeologist na bahagi lamang ito ng ritual o isang tradisyon. Ngunit nang masuri ito ng physicist na si Daniel Bohm at ng kanyang team, nalaman nila na ang pagkakaroon ng tiyak na dami ng tubig sa buhangin ay nakakabawas sa friction sa pagitan ng lupa at ang bagay na hinihila. Ang huling tanong naman, paano na isalansan ng mga bato sa ibabaw ng bawat isa? At kung paano itinaas ang mabibigat na batong ito nang walang makabagong makinarya? Karaniwan kasing ginagamit ang sistema na kung tawagan ay pulley upang iangat yung mga mabibigat na bagay. Kaso, hindi pa po umiiral sa Egypt noong ika-4 na dinastiya ang mga gulong. Noong 2015, natuklasan ng isang pangkat ng mga arkeologong Ingles at Pranses ang isang 4,000 years old na ramp na gawa sa kahoy sa isang quarry. Ayon sa mga scholar, mayroon ginawang mahabang rampa mula sa lupa hanggang sa itaas. Para naman maiangat ang mga mabibigat na bato, naglagay sila ng mga kahoy sa paligid ng rampa at pagkatapos ay naglagay sila ng lubid mula doon sa kahoy hanggang sa bato. At para naman maiakyat ang bato, hihilain nila ng sabay-sabay yung lubid. Pagkatapos daw makumpleto ang isang level ng pyramid, gagawa naman po sila ng panibagong rampa para doon sa next layer. Alam niyo po, napaka-interesting nitong mga ideya nila eh. Ang laki po ng posibilidad na ito po talaga yung ginawa ng mga ancient Egyptians. Kaso lang po, merong isang malaking problema. Ang Great Pyramid of Giza po kasi ay merong estimated 2.3 million blocks. Ganun po karami. At kailangan mailagay nila yun in 20 years. Ipagpalagay po natin na 30,000 po yung gumagawa dito. At kada tao ay merong isang bloke. Kailangan mailagay nila yung mga bato every 4.5 minutes bawat araw sa buong taon. Ibig sabihin po nito, walang tigil silang magtatrabaho sa loob ng 20 years. Kahit pa po sabihin natin na yung ibabang bahagi po ng pyramid ay walang mortar o simento at pinagdidikit-dikit lang nila yung mga limestone blocks, eh hindi pa rin po aabot dahil po sa proseso kung paano nila ilalagay yung mga blocks na yun. Ito pong katanungan na to, ang hanggang ngayon ay hindi pa rin po masagot ng mga eksperto. Kaya misteryo pa rin ang pagkakagawa ng pyramid. Dito na po pumapasok yung mga theory na mayroong mga extraterrestrial na bumisita sa Egypt para gawin ang pyramid. Ito pong mga alien theory ay napakadali po talagang isuggest lalo't wala pong makitang solusyon. Kaso lang po, dahil nga lang ba sa time frame kaya nasabi agad na alien ang gumawa? Pwede naman pong nagkamali lang doon sa time frame, pwedeng baka 50 years o 100 years yung ginagawa. Well, hindi lang po kasi yun ang dahilan. Ang Great Pyramid of Giza po ay ang pinaka-perfectong istruktura
na naka-align sa mga cardinal points. Yung cardinal points po, ito po yung north, east, south, west. At ang difference lang po niya ay 1 millimeter bawat metro. Ganun po siya ka-accurate. Ngayon po, ang mga theory na naman dito ng mga scientists, sinasabi po nila yung fall of equinox, na kapag ang haba daw ng gabi at ng araw ay halos pareho, ang anino sa lupa ay diretso mula sa silangan hanggang kanluran. At ito po yung nilalagyan nila ng markings. Pangalawa po ay true constellation. Kapag ang dalawang between na Mizar at Kaukab ay vertically aligned sa isa't isa, mamarkahan nila ang posisyon at yun ang susundin nilang true north. Ang huli pong theory ay yung air ventilation o yung shaft sa loob po ng Great Pyramid. Yung mga yun daw po, pag sumilip ka galing sa loob, eksakto raw po ang posisyon noon sa North Star at Orion's Belt. So kung ganun pala ka-accurate ang mga nabanggit natin, sana ito na lang po yung gamitin at ito na lang yung pinaghusay natin. Kasi talo pa po yung mga modern equipment. Sunod dito ay ang eksaktong posisyon ng pyramid sa Earth. Ang eksaktong mga coordinates ng Great Pyramid of Giza ay ito, 29.9792458 degrees north, na kung saan ang mga numero ay pareha sa speed of light na 299,792,458 meters per second. Marami po ang nagsasabi nagkataon lang daw ito. Pero tingin ko po hindi. Dahil hindi pa po nadidiscovery ang speed of light sa mga panahon na yun. Balikan po ulit natin yung structure ng pyramid. Yung pyramid po kasi ay nakapatong siya sa base na kung tawagin ay socle. At ito pong base na to ay pantay na pantay. Na sa panahon po natin ngayon, magagawa mo lamang sa tulong ng laser. Tapos, tungkol dun sa mga bloke na binanggit natin kanina, wala pong mga mortar o semento yung mga nasa ilalim. Pulidong pagkakaputol, bigat at pagkakasalansan lamang ng maayos ang sandigan ng tibay nito. At ayon pa sa mga archaeologists, yung mga gap o pagitan ng mga bloke ay hindi kayang pasukan ng plastic cards. Idagdag pa po natin na kung papaano naputol ng ganong kapantay ang bawat bloke. Sa loob ng 4,500 years na nakatayo itong Great Pyramid of Giza, ilang lindol na ang tumama dito, pero hanggang ngayon nakatayo pa rin po ito. Yung level ng technology, engineering, precision, accuracy, at bilis ng paggawa ay napakataas na antas kung ikukumpara kahit sa modern era. At itong mga bagay po na ito ang naging batayan kung bakit iniuugnay ang mga ancient alien sa paggawa ng Great Pyramid of Giza. So doon ko na po tatapusin yung kwento. Sana po nagustuhan nyo itong video. Muli, maraming salamat po at sana isamahan nyo ako sa mga susunod pang video.